Hello, isa namang magandang umaga, tanghali at hapon po sa ating lahat. Gusto ko lamang po magpasalamat sa aking mga supporters po na walang sawang nanonood po sa aking content na palaging sumusubaybay. Sa mga legit po na viewers ko, sa mga commenters ko din po at sa mga bashers ko din po. Isang magandang araw sa ating lahat at maraming salamat po. Huwag po natin kakalimutan ang ating Panginoon din. Gusto ko lang din po magpasalamat sa ating Panginoon sa biyayang binibigay niya sa atin at sa wisdom, knowledge, and understanding po sa aking content na nag-aatid po ako ng mga news po na may katotohanan po. Hindi po to fake news, kundi may katotohanan at may mga resibo po tayong ipapakita po. Ito na naman po ang si Kim Pao update for today po. Ayon sa aking legit na source po, si Kim Chiu at saka si Paolo Abilino po ay namasyal dun sa California kung saan po ay ini-enjoy nila ang kanilang happy tour dun sa California. Kasama po yung mga ibang staff, kasama nila po sila, parang ang dami nilang kasama kasi hindi ko masyadong kilala yung mga iba eh. Hindi ko na nababanggit sa ngayon. Dami lang kasama. Ang ginawa pala nila dun po ay parang nag-tour, kumbaga namasyal at nag-enjoy. In-enjoy nila at linibot nila ang California. Okay naman yun. Kasi wala namang masama na libutin nila ang California kasi deserve naman nila na magsaya ba at saka mag-tour sa ganun na lugar. So, kumbaga po, yun na din po yung dahilan ng pagkawala ng kanilang stress ba. Yung magkaroon ka din ng moment sa iyong sarili kahit paminsan-minsan lang. Hindi yung puro trabaho. Kasi pag puro trabaho ka, siyempre, pera, ganun iniisip mo. Parang hindi mo na iniisip yung kaligayahan mo paminsan-minsan. Ay yung sa pamamasyal po nila i-treasure po nilang lahat yung kasi bihira lang po sila pumupunta sa ganyan ng lugar sa mga California, ganyan, Florida, ganyan. Kasi sa dami ng mga shooting nila, sa dami ng mga proyekto na ginagawa nila, syempre bihira lang po sila nag-out of country. Kaya sa ngayon po nag-enjoy sila at iyon po yung maganda dito, no? Dahil sa dami ng batikos sa Kim Pao sa ngayon, sa tambalan ng Kim Pao sa ngayon, sa dami ng mga negatibo na lumalabas sa kanila, sa mga ibang fans ba, na yung hindi pala fans, kundi kaya yung mga anti-Kim Pao ba, magawa pa rin ni Kim Chiu at Paolo Abilino na umiti. Yan yung maganda sa kanila, no? Yung gusto nilang pag-iwalayin ang Kim Pao. Tapos, ang dalawa talagang, alam mo yung very tight yung kanilang relasyon. Ito yung pinaka na-appreciate ko sa lahat. Yung hindi sila pumapalag sa mga issue. At yung may mga time din po na pumalag nag-respect din po rinespakan din po ni Paolo Abilino si Yan Lim na yung about sa mga issue na ginagawa ni Yan Lim tuwing nagpapa-interview siya, yung about kay Kim na parang sinisisi niya si Kim in the terms na kaya daw keso na wala ang karir niya, ganito. So, yung mga dami niyang ginagawang ka-issuehan para lang ba bumaba si Kim Chiu. Pero alam naman natin kahit siguro bulag, pipi, o kung ano-ano man dyan may mga difference ba. Yung mga ibang tao nga, nakakaramdam kung ano talaga totoo sa kanila, di ba? How much more sa atin na kompleto? How much more sa atin na hindi ba natin nararamdaman ang ating mga idolo sa buhay? Di ba? Kaya sobrang, para talaga yung very tight talaga yung relasyon nilang dalawa. Halos makitaan mo talaga na subok na subok Ang dami yung nagko-comment sa kanila tungkol sa kanilang relasyon, kung ano talaga yung status. Well, in fact, na alam naman natin na kasi nasabi ko na ba yung the last vlog ko. Kaso nga lang, we need to confirm for them kung ano talaga yung status.
Dahil mas maganda pa rin kung nanggaling sa kanila yung status ba nila. Sa mga fans po ng Kim Pao, ito lang po yung masasabi ko kasi isa din po akong fans ng Kim Pao ba. Patuloy po natin silang susuportahan dahil alam ko po ang pagsuporta po sa kanila ay nakakatulong din po sa atin. Dahil kung halimbawa lang to kung halimbawa lang at mataon na bumalik si Gerald kay Kim Chiu lang. Kasi parang may binubuo silang project ba. Kasi pinagtatambal si Gerald at Kim Chiu na naman sa ngayon. Kaso si Kim Chiu umiiwas. Kasi alam naman niya yung sakit ba yung naranasan niya kay Gerald before. Kahit naman siguro sino naman, di ba? Alam naman natin yung sakit na naranasan ng isang tao, siyempre may hirap naman na ibalik yun. Kahit sino yan. Ngayon, parang may nabubuong project kay tignan lang daw nila kung yung chemistry sa ngayon at yung chemistry noon at yung chemistry nila sa ngayon ay medyo may pagka-okay konti ba. Yun yung sinabi ng isang malapit kay Kim Chiu na kaibigan sa showbiz sa akin. Pero i-observe pa lang daw nila kung sakali. Kasi napakainit daw ang Kim Pao sa ngayon. Yun, parang kumbaga sumusunod na lang po sila sa agos ng init ng issue sa dalawang tambalan na to. Iyan po yung update sa Kim Pao sa ngayon po. Kaya alamin po natin ang susunod na update. Ngayon po ay subaybayan po natin ang pangalawang topic po for today ay ito po ang update po sa Katden din po. Kaya pagpatuloy po natin pakinggan to at tayo po ay makinig. Let's go, start it now. At sinusubaybayan nila ang kanilang mga galawan at yun po ay nagpa-public sila at public performance po or public appearance. Yun po yung mga dinagsa sila ng mga tao sa Canada kung saan po ay dun po sila sa mismong apartment po ng Katden. Lahat po ng mga idolo or lahat po yung mga nag-inspire, sa Katden Tambalan po ay dumating at sila po ay nagpa-photoshoot, nagpa-photograph at saka nagpa-picture din po at naka-video po sila. Yun po yung katunayan talaga na hindi basta-basta ang Katden na Tambalan sa ngayon. Halos po sa buong mundo ay puro Katden po yung naririnig mo kung saan po ay sila Catherine Bernardo at Alden Richard po ay nagtre-trending at nagba-viral po sa media. Isipin mo na lang po yung kanilang tambalan na kung saan po ay nag-umpisa lang po ang kanilang tambalan nung nag-break up na po sila Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo po. Ang katunayan pala po sa kanilang breakup ay hindi pa naisa publiko pero ang katotohanan pala po dun ay may resibo na at ang resibo po ay nanggaling mismo sa nanay ni Daniel Padilla na kung saan po ay si Carla Estrada po ay umamin sa publiko about sa interview niya kung totoo ba na may namamagitan na kay Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Ang reason pala po, ayon sa aking source po, yung legit na aking source, ang reason pala po kung bakit pala sila nag-break up ay yun pala yung dahilan nung alam mo yung, do you remember the umpisa ng Hello Love Goodbye? Kwento natin to kasi ayon sa aking legit na source po ay kasama ni mismo nila Katniel ito noon, kaibigan po nila, kung saan po ay kwento ni Catherine Bernardo sa kanila yung totoong nangyari bakit po sila nag-break ni Daniel Padilla. Ang sabi po ni Kat, ang sabi po niya is nakailang beses na daw kasing pinatawad si DJ. Tapos may mga time pala na may mga family tour or mga mall tour, ganun na hindi pala kasali si DJ. At ang ginagawa pala niya, kapag halimbawa po may mall tour si Catherine Bernardo, sa madaling salita po, busy si Catherine Bernardo sa kanyang mall tour.
tapos tour. Tapos si Didi naman, dahil hindi po siya kasama, bihira lang po siya nanonood sa mall tour ni Catherine Bernardo. Kasi pag nanonood po siya, ang binabanggit po sa kanya, bakit po wala siya sa mall tour at bakit po wala siya dun sa eksena na yun. Parang ganun ba? Yun yung iniiwasan ni Daniel Padilla na pag-interview sa kanya. Kadalasan po kasi halos lang si Catherine po yung may single drama at ibang kapartner niya sa mga ibang shoot niya po. At hindi naman kadalasan, hindi naman halos lahat ng movie ni Catherine ay si Daniel po yung kasama. Hindi po. May mga ibang lalaki din po nagiging boy leading niya po, hindi lang po si Daniel. Ngayon, nung may mall tour po si Catherine Bernardo at biglang may endorsement si Daniel Padilla sa Paris ata naganap. Yun pala yung umpisa ng, hindi lang pala umpisa, ito pala yung kadalasan pala to nangyayari. Ito pala yung dito na na-booking ni Catherine Bernardo na mayroon talaga, may ginagawa talaga si Daniel Padilla. Dahil kapag umaalis siya ng bansa, may mga babae na lilink sa kanya kaagad. At alam naman natin na busy si Catherine sa kanyang trabaho, busy sa mga karir niya. Ito naman si Daniel, busy naman na nagpapalandi sa mga ibang babae ba. Nung busy pala si Catherine, itong si Daniel ay lumalandi sa mga ibang babae, ang alam namang publiko is okay sila. Hindi pala po. Kasi hindi, di ba nung November, yun yung kasagsagan ng topic na about sa breakup. Hindi pala November po yun. Kumbaga po is mga 4 months to 6 months na pala nag-start na parang may restriction na sila sa isa't isa. Ayon kay Mami Min, ayon sa kanyang interview, sinabi ni Mami Min na hindi nila alam na breakup na sila Catherine Bernardo at Daniel Padilla na may pinag-usapan. Pero ang alam lang nila, hindi lang sila in good terms at ayaw lang ni Catherine na makita si Daniel na kasama. Kaya nga po nung nag-sign of contract sila, ang daming pinalitan ni Catherine. Halos lahat po at ayaw na din na po niya makatambal si Daniel sa lahat ng mga movie niya. Iyon po yung katotohanan dun. Pangalawa, nung pumunta sila sa Thailand, may isang babae na naman doon na nalink kay Daniel Padilla. Pero dahil kasama niya si Catherine at ignore lang po yun ni Catherine. Babalikan natin yung movie nila Catherine Bernardo at Alden Richard, kung saan po ay ang sabi ni Daniel sa kanyang interview ay dapat si Daniel daw yun yung katambal ni Catherine. Kaso nga lang, sabi daw ni Daniel, gusto daw niyang magpahinga muna ng konti para kung baga ba yung mga moment nila ba, parang i-treasure muna. Parang gusto ni Daniel na lumipad muna at mag-vacation ba kasama si Catherine. Pero dahil nga yung movie na yun is very urgent, yun, pinalitan si Daniel at ginawang Alden. Yun na yung nag-umpisa na si Daniel po ay nagalit kay Catherine dahil ayon sa aking legit na source po ay ayaw ni Daniel na makatambal si Alden Richard kay Catherine. Dahil nga po si Alden Richard sa GMA po is very maputok at very trending din po siya na bilang isang gwapong lalaki at maganda yung pagkikitungo niya at ibig sabihin po yun ay nagsaselos po si Daniel Padilla kay Alden Richard. Yun po yung nag-umpisa talaga doon po. Ngayon, nung nagsushooting sila Catherine sa Hong Kong, hindi mapakali si Catherine dahil nga po hindi sila in good terms ni DJ dun sa project na yun. Ayaw kasi ni Daniel na maapawan ba yung kanyang yung pagka-Daniel Padilla niya. Ayaw niya kasi yung ganun. Gusto niya yung paangat-paangat. Yun yung gusto niya. Nung nagsushooting pa sila, hindi daw niya in-approach si Alden Richard ng maayos. Parang dinedma lang daw niya. Dahil nga po, ang laki ng insecure ni Daniel Padilla kay Alden Richard. Sabi naman ni director na si Cathy Garcia po ay
ang project na to ay hindi naman basta-basta, kundi ito ay isang malaking project at malaki na din yung kanilang nagasto. Alam naman ni Daniel yan kasi si Daniel naman yung gumagawa ng project. Kaso nga lang, ang kitid kasi ng utak ni Daniel pagdating kay Catherine Bernardo. Hindi sa yung mahal na mahal ba ang rason, pero gusto niya kasing kontrolin si Catherine Bernardo sa lahat ng bagay. Kumbaga po is, si Daniel lahat po yung nasusunod. Lahat ng gusto ni Daniel dapat sundin ni Catherine. Pag hindi yan sinunod ni Catherine, away na yan at hindi na sila magkaintindihan. Yan yung controlling ang dating ni Daniel kay Catherine. Nung nasa kwa na sila at yung busy si Catherine, pumunta si Daniel dun. Halos hindi daw niya pinapansin si Alden Richard. At kung saan po sa Alden Richard pa nga po daw yung unang nag-approach kay Daniel Padilla. Parang kumbaga lang, wala lang, parang ganon. Nung napansin ng mga staff at si Director Cathy Garcia yung ganon na karakter ni Daniel, ay parang sinabihan ata siya na wag naman ganon kasi siyempre partner yun ni Catherine sa isang pelikula at saka inayawan yun ni Daniel, di pa po ba? Parang ang opinion ko lang kasi is parang hindi naman tama yung ganunin si Alden Richard, si Daniel ganunin si Alden Richard kasi nga po siyempre bilang isang respeto at girlfriend niya po yung kanyang kapartner, siyempre kapag kapartner mo din sa isang pelikula, respetuhin mo din. Siyempre girlfriend mo yung kasama, kailangan mong respetuhin din yung kasama ng girlfriend mo, di pa po ba? Yun po yung nag-umpisa yung ugat ng kanilang hidwaan, parang ganon. Tapos nung busy at yung hello love goodbye na yun ay mas pumutok sa takilya. At mas linampasan niya yung movie nila Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Mas umangat yun. Halos lahat. Yun yung pinaka-highest gross bago yung Rewind Kasi yung pinaka-highest gross sa ngayon is yung Rewind. Wala pa yung Rewind tapos ang pinaka-highest gross is Hello Love Goodbye. Kaya sobrang lalong nagalit si Daniel kay Alden Richard. Dahil talagang mas umangat yung sa kanila ni Catherine Bernardo. Ang sabi pa nga ng mga ibang netizen na kahit pala wala si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo ay kaya niya palang buhatin ang kanyang sarili. At kayang-kaya niya din na magkaroon ng kanyang pangalan sa pelikula. Isipin mo po yun. Dahil nga po sa ugali ni Daniel Padilla na masyadong seloso, protective nga daw siya, kamo. Kaso nga lang, ang pagka-protective niya ay controlling naman siya kay Catherine Bernardo. Sunod na naman yun yung nag-ugat, diba? Nung tuwing may project si Catherine at yung Hello Love Goodbye, halos sabi ni Daniel, kaya ko naman yan, parang ayaw niya magpatalo. Halos tignan mo yung interview. Meron naman tayong highest gross na ganito, ganyan Yung movie din namin, nakaya din namin. Ganun. Hindi lamang po sa Hello Love Goodbye. Parang ganun si Daniel. Ayaw pa nga niyang i-promote yung movie nila Catherine na Hello Love Goodbye kasi kasama si Alden dun Ang alam kasi ni Daniel sa kanyang sarili is yung talagang siya na lahat, parang ganon. Yung kayabangan ba? Halos sa mga ginagawa niya nga sa mga netizen at sa mga fans na magpa-picture sa kanya ay tama ba naman na tinutuldukan yung mga ulo? Tama ba naman yun? At saka nagagalit siya, parang palaging galit yung dating niya. Hindi mo maintindihan kung ano talaga yung ugali ni Daniel Padilla. Kasi ang pangalan niyang Daniel Padilla ay dahil po yun kay Catherine Bernardo. Sa mga po hindi nakakaalam po I just remind you. Si Daniel Padilla po ay parang inalalayan niya ni Catherine Bernardo para maging Daniel Padilla sa showbiz. Nakikita naman po natin kung ano talaga yung totoo, di pa po ba? Kaya ngayon at wala na si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla, tignan mo yung karir niya. Halos walang-wala na sa ngayon. Kaya nga po, dumating si Alden Richard at yung karir naman ni Alden Richard sa ngayon ay parang Daniel Padilla noon lang. Ang laki ng improvement. Halos lahat po. Kaya yung mga resibo ay nag-umpisa po yan talaga sa yung Hello Love Goodbye na galit na galit. At ayun din po ay inamin ni Daniel at hindi lang kasi sinasa publiko po yun.
Kasunod ng Hello Love Goodbye na movie, sinundan rin ni Daniel kay Andrea at sa mga iba pa. Dahil dyan po, nagalit din si Catherine at palagi na lang siya umiintindi tuwing may kasalanan si Daniel. Hindi lamang po yan, hindi kasi alam ni Daniel ayusin ang kanyang problema. Pinapaayos niya po sa kanyang mga magulang, kung saan po yung magulang niya nakikipag-usap kay Catherine. Ang tanda-tanda na ni Daniel kung tutuusin natin, di pa po ba? Kaya si Alden Richard po, laking pasasalamat natin dito dahil nung wala si Daniel sa tabi ni Catherine, ay andyan po si Alden Richard na sumusubaybay sa kanya. Kaya nga po, salamat Alden dahil kahit papaano ay binigyan mo ng saya at kulay at inspirasyon si Catherine sa kanyang mga project at career. Maraming salamat po sa update natin sa Kat din sa ngayon. At ito lang po ang aking update. Maraming salamat po.